siya evident ng first 2 weeks ng MPL. In fact, pwede ko masabi hanggang 3rd week ng MPL. Wala pa sa kanila yun eh. Pero ngayon Meron na. Oo. Meron na. Nakikita na natin yung mga natutunan niya from Daddy JP at dati rin from Team Liquid, and now again he is up against his former teammates. Even si James, di ba, dati niya ring mga kampi to. So this is gonna be a test para sa kanila kasi sabihin na natin na nung una nilang pagtatapat hindi talaga pinhala ng Smart Omega nun. Yun yung sobrang init na Liquid. Ngayon nakita rin natin na kahit pala yung pinakamagaling dito sa liga, kaya rin palang paduguin. Oo, kahapon, last week nakita naman natin na ang AP Bren ay nakaisa din dito sa Team Liquid. And tama si Wolf, may kakaibang atake ang Smart Omega, di ba? Okay, so the Freya is open. Pero parang hindi siya pas Zushin. So, sabi kay Freya open pero hindi pasak sa playstyle. Ngayon, Phoveus Freya ang inopen ng Omega. Nakakatakot na opening dito. Pwede mapunta yan kay Teddy, pwedeng mapunta kay Sanford, yung Freya na yan. Phoveus Freya or Phoveus Harley siguro nakikita ko dito sa TLPH. Pwede yatang ibigay, meron sila pwedeng i-give up doon sa knowing na how strong that hero is. Those heroes are, pero baka Freya, pwedeng Freya Harley, no? Ayan, Pwede nga. Pwede nga. Ganda. Pwede nga gano'n. Pwede rin kasing i-flex talaga yung Freya. Nakita na natin si Sanford gamitin yung Freya niya nung nakalipas na mga linggo. Pero ang bilis sa sagot mula dito sa Smart Omega. Suyo yung natitira, but I believe baka mag-Leomord na lang din dito. Ayan na nga, Leomord. Okay. So TL, how do you answer this? Maybe getting the Eve or Hilda. Knowing na kailangan nila na pang frontlines dito, hindi kasi pwedeng Freya lang palagi at kailangan may frontliner for the Harley. So Hilda could be, or Hylos actually against this Zushin. Oo, magandang favorite Hylos. ni JP din. Nakaban. Nakaban. Nakaban pala. Okay, Nakaban. okay. Pinuruhan si Daddy JP. So medyo mako-force ka siguro siya na pag-Hilda dito. Hilda na. Oo. Ay, Khalid, kakaibang ban pattern. No? At kung mapapansin mo, sobrang bilis pumili ng Omega. Ito ang handang barangay pa against TLPH. Pero nakakatakot pa rin talaga binigay yung Freya dito sa TLPH. Hilda and Khalid ang options dito. Uy! Immediate later for Terisla. Parang ito yung sagot ng TLPH laban sa isang Phoveus. Kita na kagad, no? Alam na natin na gold lane itong Freya na ito. Kari, ito na. Gold na ang tinatarget din ng Team Liquid Philippines. Baka nga NX pa dito yung Claude or even Harid, no? Oo, kailangan mo makaiwas dun sa mga heroes na alam mong pwedeng talagang mag-shine si Netsky. But then again, para dito sa Team Liquid, maaga na na-reveal na this is gonna be a gold lane Freya. So, maka-expect ba tayo dito ng mga likes of Kimi mula kay Sanji? Kimi against Zushin. Pwede naman siguro, pero Phoveus tas Leomord, baka araruhin siya dun Hirap pala, no? Mahirap. So, lalo na naka-Harley na sila, baka pag wave clear hero na lang din in the mid lane to partner against this Zushin. So, ang matitira siguro sa kanya is Farsa or Zetian. Ayan na. At eto na. Ayan na. Ayan na. Ready na kasi. Ready na yung mga taga-suporta ng Smart Omega. There goes the ban. Sila pa yung nagtanggal ng Khalid dito. And medyo ina-expect nga natin na sila ipipili nun. Pero kilala mo na rin kasi parang alam mo na kung si JP ganun gumalaw. Parang medyo nagre-reflect din kasi talaga yung galaw ni Perxiva. If you notice, ang sakit ng Zushin Khalid na lagi nirarad ng Onyx. Ang hirap din sa may gitna nun. So talagang yun na lang iba pa ng TLPH. They can still go back to Hilda naman din kasi. Parang mas maganda atang kunin na yung JP Hero kasi what will happen here is you can select yung kay Sanji. Kung sakaling magmo-Moscow at Omega, merong Luyi na natitira para dito kay Sanji. And then there's the Farsa na kung sakali, Hilda, indeed, it will be the pick. And now Omega, feeling ko kakaiba ito ma-expect natin. Pero when you're up against the Freya, you wanna get the carry, it's not available. So baka mag-clit din sila no? Oo nga. Parang shoot and then to go with that, it's the Cho. So ano ba to? Cho Beatrix maybe? Kasi walang stun ang TL dito na medyo Obsidia. Alright, so this time with that pick, Farsa ang best option para sa TLPH to go with this Hilda. At kung sakali, do they want to go Valentina? Parang pwede rin. Ay, parang pwede. Pero limitado lang yung ulti na pwede makuha.
I think yung So mobility ultimate eh. Oo, yung mobility lang siguro ng Valentina isa sa asa nila. Oo. And yung additional na sipa Totoo. Yeah. para kay Sanji. Meron ding mga players na ang trip nilang kopyahin yung sa Phobius. Di ba? Para lang maka-displace din Displace. ng mga team At fights. mabilis kasi din yung makapag-cycle agad ng ult mo. Totoo. Yung mga Minsan cooldown. Leo, di ba? Leo Mord. Ah. That's right. So, ang dami pala. Ito Zushin. Marami pa. Ang dami pala kung pwedeng kopyahin Tama, dito. Itong si Sanji. Pwedeng Valentina, pwedeng ang Farsa. Farsa pa rin. Kung gusto ng Obsidian target nila, Farsa. Ganda. Mainit ka rin, Sir Wolf. Eh, no? Iba ka rin eh. No? Maganda rin kasi yung preparation ng dalawang teams natin. Parang ang ganda ng nakikita natin sa kanila. At para naman sa super fans, ito na yung chance nyo to scan the QR code and predict the match winner correctly for a chance to win 1,000 MLBB Diamonds. Kasi sa nakikita nating draft, parang ang hirap nga namang i-predict. Sino bang mananalo dito? Ayan na, ready na ang mga Parang community. tayo yung panalo. Kaya Diba? tanod pa lang eh. Kaya nga eh, panalo tayo dito sa laban na to. Again, this is the Barangay Checkpoint. Ang kanilang kalaban ay ang Titan ng Liga. This is gonna be a test para sa Smart Omega kung kaya ba nilang ituloy yung win streak nila against Team Liquid. Parang hindi nga magiba ang Smart Omega kung iisipin. Pero kasi Titan na ang kanilang haharapin. Actually, magandang preparation din itong larong ito. No? Kasi bukas ay makakaharap din nila ang Falcons. So magandang mapuhunanan na kagad nila ito. And kung titignan natin, disente din pala yung gitna dito ng Omega. Mabilis din ito mag-clear. Ayun, no? Zushin Cho. That's right. Ayun, bilis. Sobrang bilis. So, papapipigilan nila din. Mga rotation, Cartesi. Mas patanagad. Orange buff start para dito sa ating Leomord mula kay Ryzen. At kailangan nila protektahan yung purple nila dito. Tatambayan na kagad yung Purple Bro, no? So pwede tayong maka-expect dito ng rumaragas ang Liquid sa early game. Kasi again, wala rin sila ng scaling na marksman. For sure. Especially with this Freya. Kaya din delikado. Obsidia. I'm not really sure kung kaya ng Obsidia ang isang Freya. Pero iba si Netsi. Oo, si Netsky na yan eh. Si Netsky na yan eh. Si Netsky na yan. Parang kung may pagdududa ka pa sa pagpasok ng week 7 kay Netsky, parang isang tabi mo muna yung pagdududa na yon. Pero Persiva, nararamdaman din ng Smart Omega dito yung damage na magagaling sa early game from Team Liquid Philippines. And kung babalikan lang natin yung hero ni Netsky, dun sa draft lumabas na pang-apat na beses pa lang tong mapipick ngayong season, yung Obsidia, at ni isa, wala pang panalo yun. Up against the Terizla tapos Hilda, parang hindi ako masyadong kumpiyansa dito. Pero I guess pagdating ng late game, madaling ikite na yung isang Freya. So parang meron silang ways doon. Kailangan na lang nilang bantayan itong si Cartesi kung matatalonan si Netsky. Siyempre, meron ka dun sa Farsa din na problema later on. But apart from that, siguro yun yung nagbabangkon dito yung Omega. Grabe. Super cut naman. Grabe ka naman, Kuya Teddy. Ibang klase si Teddy dito, pre, ha? Para makasama doon sa Turtle, para makuha agad nila yung Reverse early pa. control. Kasi iiwasan din talaga ng Liquid yung Omega Timers. Oo. Sulit na sulit to kasi expanding rivers din naman. Bilis. Yung ating mapa, mabilis na pagong ang kukunin ni Cartesi. Pwede pa nga silang pumitas ng isa dito pero hindi na magtatangka si Persiba pa. Silip ulit, pabalik, Persiva, napapurify. Si Uy. Sanji doon, so medyo nag-aatim pa rin. Ang Smart Omega dito na pumilit ng laban. Ang problema lang 5 miyembro ng cavalry yung nakaabang agad. 5 ko agad, no? And ang ganda niyan kasi may expanding rivers. Yung talagang sulit na sulit. Ni Teddy, JP ay magpapakita. Wala pa naman siyang level 4 pero sumama na si Cartesi! At si Ryzen Gaga ng unang bibigyan. Nagtatalo na rin dito si James. Atras din si JP. Hindi aabot na rin yung win. And first blood ay napunta kay Carl. Sa isang iglap lang, flicker, penalty zone, kasama pa yung ultimate ni Carl. Ganun kabilis na bura yung hero ni Ryzen. And the reason kung ba't ganun kabilis is sobrang sabay na ginawa ni Sanford as well as ni Cartesi yung pangyayari at hindi na nakapag-regen pa to si Ryzen. Alam din ni Carl na pwede na siyang umout doon. So, well done coming out from TLPH. Kailangan na protektahan ng Omega yung jungle nila. Hindi pwedeng tuloy-tuloy na mabigyan itong si Ryzen. Grabe naman talaga yung mga pagpindot dito ni Kuya Teddy. Kita-kita natin sa Infinix Handcam brought to us by the GT Series, the official gaming phone of the MPL Philippines Season 17. At nakadagdag pa, no? Ang tindi
rin pala gumalaw pag merong ang finger slips. Oo. Parang ang smooth Unang beses ng mga ko. galawan mo. Parang ngayon ko lang ata makikita sa MPL Philippines, baseball itong finger sleeve. So, ayan. May mga nagtatanong din kasi sa community, no, kung pwede po ba or bawal. Ayan, Never pwede. naman po naging bawal. Oo, ang sagot pwede Pwede gumagamit si Kuya Teddy Cutie. And we can also expect na for Liquid, sila yung hahanap dito ng aksyon. No? Totoo yan. And kaya nga nakikita natin sa iba pang bahagi, sumisilip-silip din kagad si Carl. But just in case na lumalim itong si James, lumabas na naman yung river dahil 10 segundo ay tutubo na rin yung ikalawang pagaw ng labang to. Malapit na magka-turtle at pwede rin tayo maka-expect na sasama ulit si Kuya Teddy. Ulo. Grabe rin yung folks na nagagaling dito sa Liquid. Nakakaambahan agad pero mukhang hindi naman papayag ang Omega na wala silang ganti, na hindi sila basta-basta lalaban dito. Mukhang pinaparamdam din nila sa Liquid na kaya talaga nila makipagsabayan. Oh, 5 na yan ha. 5 na para sa Team Liquid. Kakasama lamang Works. dito ni Netsky. Ngayon ay napag Wilson. Earth Strike! Oh my G! At si Ryzen ang makakakuha nito. Ibitara si JP. Siya ay mabibigyan. Ryzen ngayon yung tumatakbo pero nagamit din ni Carl DC kanyang ultimate. Kaya lang may babalik na maliit na buhay. Andun na rin si Perks. Mabibigyan dito ng Team Liquid Philippines. Atras muna mga miyembro. Sanji! Pero hindi pa tapos si Ryzen. Nakakuha pa ng kill. Medyo nagiging magulo yung laban at parang hindi pa tapos. Pwede pang tumalon si James. Si Chef ang Sinusolve hinahabol dito at mukhang kakayanin ng Sport Omega makakuha ng maraming kills. Pero sa dinabi-dami na nangyayari, nandito ang Young Goat kasama si Kuya Teddy. Okay. Ang ganda na sana no para sa Omega. Laban Okay, ulit. laban pa sila. Netsky. Naku po, pinag-aampas din. Itong si Netsky, nakakuha na si Teddy ng isang kill. Si Mingyo naman ngayon ay bibidbalin din si JP pero sobrang kunat niya. Parang gulong ng truck yan, pre. Paano ka tatawid sa ilog? Paano ka tatawid sa tulay? Kung ang daming nakaabang sa yung membro ng cavalry, akala natin pumapalag doon ng Omega pero may maliliit na bagay Yun na nga. kung bakit nakakalamang ang Liquid ngayon. May Omega overplaying their hand dun sa team fight na yun. Umount na si Ryzen at sinubsumpa ng mga members ng Omega yung TLPH na punish tuloy sila. Nawalan sila ng purple tapos namatay pa si Nets. Okay. Ito si Cortese, nag-decision kagad. Nabigyan itong Pobius na ito. James is down. Pwede pa ata silang pumitas. Inaantay nila kung saan manggagaling itong si Ryzen. 3 miyembro ang naglalurk doon sa ibaba. Ryzen ngayon, tinitingnan lang kung ilang miyembro ang nasa bottom. Cortese, hahatakin yung mga Level orange. Grabe yung gap ng level, pre. 2. It took only a few mistakes mula dito sa Omega para mag-snowball yung TLPH ng ganito. Tinatry nilang habulin at i-punish pa tuloy-tuloy ito si Cortese pero in the end, nawawalan sila ng river control, nawawalan sila ng orange side jungle control. Omega, kailangan nilang gumising sa ngayon kasi nawawalan na sila dito ng control sa mapa. TLPH are just slowly taking away everything from them. Ito yung usap-usapan sa atin no, sa talents room na kapag ka natalo kasi ang Liquid, ang hirap kalaban ng susunod. Ayun na, bawing-bawi ata sila si Perksiva. Kagad na bibigyan! Cortese, mega kill na inagsata nila si Kapitan Mingwin. With a flipper Pinuntahan pa. pa doon ni JP. Pero ready rin yung hot of poles para makuha ni Netsky ito. Kaya lang this time, may papasok Uy! na si Sanford. Nagtatanong na si James. Pero kaya niya mag-sustain yung damage mula din sa Team Logan Philippines. Pero parang hindi ata. Kaya lang makakakuha pa si Ryzen ng isang kill. At ang magiging sakripisyo, walang iba kundi si James. Diretso kagad sa pagong at TL. 3-for-1 for sure lamang doon ng Liquid kasi makakakuha pa si Carl ng free turtle. Ang dami ng ginawa ni James lang. Pinagtatalunan ng lahat ng mga members sa TLPH pero isa lang ang nakuha ng Omega because of the gap Wow. of the gold. At nung si Mingwin ay gumugo pa rin sa TLPH, Pwede pa. pinlikeran pa siya Grabe si Carl. ni JP. And now they will try to go for a play up top. Okay, tingnan natin na kaya lang nandun si Sanford eh. Andito na si Perksiva. Kaya lang hindi siya makakatakas kasi nagamit din yung penalty zone. Na-miss nila yung dati nilang kakampi. Inuhus nila lahat para lang mapatay si Perksiva. And as of now, nakikita natin dito na talagang dinodominate na to ng Cavalry. Para sa Omega, parang kailangan muna nilang kumalma dito. Skypiercer first or second item. Sabihin na natin para kay Netsky. Parang hindi to magiging enough. Parang hindi rin siya maganda pang farm na item. Unfortunately for Omega, kailangan nilang i-solve yung kanilang mga damage problems at sa ngayon, si James pa lang yung talaga nakakaangat para sa Omega.
Nakikita din natin dito, samantalang sa Liquid sila, parang kahit sino nang makita pwede nilang bigyan. Even JP, Uy. hindi na siya takot sumugod. Ayun o, pwede nursing na kagad mula dito. Aray. Sanji! Ayun sinasabi natin, kahit sino nang umarap sa Omega ay pwedeng bigyan ng Team Liquid Philippines. 6,000 na ang kanilang kalamangan at lolobo pa ito dahil sa pagkakakuha nila ng Torres sa top lane. Unti-unting nase-secure ng Cavalry ang control at hindi pa sila tapos doon. Si Cap Mingwin ang tinatry nilang bigyan. Kung sasabog pa yung base turret dito, 8 minutes pa lang. Pero nandun na sila sa base turrets. Ganoon kataas ang lead. Ganoon katindi ang control ng Cavalry dito sa game na to. Ryzen na hindi siya nakahawak ng split type of hero dito. Hindi yan na napili ng Omega. And they're banking on this Obsidia. Hindi pa sila makahanap ng kahit ano sipa din mula kay Perks. Ninanakawan yung kanilang jungle. If you look into this game, meron mga times talaga na specifically na yung Omega ay kaya pa talaga sanang makabawi dito sa Team Liquid Philippines. Pero nag-overextend sila at sobrang napani siya ng TLPH. May Lord na nag-spawn na at grabe si Sanji. Tapang talaga ni Sanji. O, ayan, namamatahin niya rin na may tao dyan. James. Kaya na si James. Andun yung wings by wings mula kay Sanji. Spotted yung 4 na miyembro mula dito sa Omega at kita nila sa itaas. Itong si Netsky at pagkakataon na si Team Liquid Philippines na madiliin itong Lord na ito at makukuha na nga nila ng tuluyan. Team Liquid Philippines magpapalawak na naman ng nasasakop nilang lugar. Pre-Lord para sa kanila. Tapos yung heartbeat ni Kuya Carly parang normal na normal lang. Wala sa lang kanila. eh, oh. Just another day para sa The Young Goat. Kitang-kita natin, no pressure at all para sa Liquid. Samantalang Omega, sila talaga yung nape-pressure na ngayon. Tingnan nyo sa minimap, yung pwesto ni Sanji. For sure, pag may nag-react dito sa Omega, mabibigyan yan. Tingnan natin kasi nakikita natin sa Omega may mga attempt na sipa naman si Perxiva pero wala silang panapos wala silang instant kill na aasahan kahit masipa ni Perxiva at dahil doon ay nagkakaroon pa ng pagkakataon ng Team Liquid Philippines na ibawi yung kanilang kasamang nasipa Ang solusyon dito para sa Omega makapag-clear lang ng wave. Pero Okay ko. Hinaharangan na sila ni Sanji and TLPH are not making any sort of mistake here. Kung papansinin, wala nag-overextend sa kanila. Si Perks, grabe. Ibang klase. One bar na lang natira, one combo pa lang, wala kay Carl. Parang ganun na nga yata talaga ang call ng Liquid. Kung sino na lang yung nasa harapan, bibigyan na. Wala ng Holy Blessing sa taas. Pero James, pumasok. Okay, susubukan natin ni James. Works! Siba ay napasiba. Dead! Tamang tawin ko niya na Siba. Sanji mapamatay. Densky nakakuha ng kill na yun. Ngayon naman si James ay tumumba. Kaya lang si Kapitan Mingwin na ang pupuntahan dito ng mga miyembro ng Team Liquid Philippines. May Lord pa naman nakasama dito ang CL. Ready na ata silang tapusin. Kasi iniisa-isa ni rin nila ang bagong barangay. At sila magwawagi sa Game 1. Rumaragas ang Liquid. Ang makikita natin ngayon. Mukhang may lakad pa yata tong team na to. Nagmamadaling tapusin. Getting the Game 1. Hindi talaga nakabawi doon ng Smart Omega. Unbelievable. Everybody played perfectly. Yung combination ni Sanford at ni Carl TZ flicker play sabay talon. At syempre yung Freya na nahawakan dito ni Teddy. Halimaw mag-Freya. Wow. Pero I would say hindi pa rin talaga ako satisfied dito sa nakita ko mula sa Omega kasi binigay nila yung Freya willingly. Tapos pati yung Phobius, pati yung Harley. I think they gave so much to TLPH this game at siguro ito yung rude awakening sa kanila. Hindi pwedeng ganito ang drafting pattern kontra sa Liquid. Oo, lalong-lalo na naka-expanding reverse pa tayo dito. So mas naging madali talaga for Teddy to back up sa mga team fights. Noong mga early parts ng larong to, nakakita tayo ng trade sa Omega. Pero laging mas marami kasing nakukuha ang Liquid. Laging mas maganda yung bawi nila against Omega. Oo, wala ka halos. Nakikita natin ng mga nasa mid-part si Ryzen tinatry din pangatawanan yung kanyang titulo bilang hari ng trade. Kaya lang ang nagiging problema pag tumitrade siya, may mga bagay na nakukuha dito at Team Liquid Philippines. Napakaganda ng sipa ni Perks dito. Nakakuha sila ng kill. But unfortunately, yung 4 na natitirang miyembro ng Team Liquid, pwedeng sumugod ng sumugod Pero hindi pa oras kasi ng Obsidia. Hindi siya katulad ng 1-1 sa ngayon na pag nakakuha ka ng isang pitas, makakalipat ka na Tuloy na. dire-diretso. Oo. Especially yung nauusong ngayong build sa 1-1, yung Sky Piercer, but Carl TZ. Hey! Yan na. Level 10 siya, level 8 lang yung kanyang katapat. Ganun kabilis.
At napakaganda ng ipinakita sa atin ngayon ng The GOAT. 93% kill Grabe. participation. Actually, nagsimula yung first blood nung tinry nilang patayin si Ryzen. Naging successful sila sa pag-take ng buhay ni Ryzen dun sa orange buff. And dun natin nakita na unti-unti nang nakontrol talaga ng Liquid itong game na to. Si Young Goat, si Carl mismo. Literal na kitang-kita natin siya all throughout the map. Napakahapdi ba? Tinan mo, Genius 1 tsaka Divine Glaive, talagang hindi ka bubuhayin eh. Itong mga item. Tutuluyan ka talaga. Tutuluyan ka talaga, pre. And another good highlight, by the way. Ito, tingnan mo kung gaano ka-synchronize Ayan, no? si Carl at si Sanford. Hindi ka makakapag-regen talaga, hindi ka makaka-react. And even si James Lee, wala siya nakakap. Ito yung weird na movement sa akin mula sa Omega. Sa lahat ng pwede nilang puntahan, tumaan sila dun sa gitna after showing themselves dun sa kanan, dun sa our right bush mid. At alam naman din nila na mag-i-invade ito si Cartesi, pero dun pa rin sila dumaan. Masyado nagmadali para umakyat dun sa top. Mas maganda atang nag-recall na lang sila, sabay inakyat nila, chinaga nila yung paakyat. So, ito yung tunay na advantage ng TLPH. Napakahusay nila mag-punish. Ibang klase talaga, no? Parang alam na alam nila paano gagalawan yung kanilang kalaban and literal na hindi nila pinaabot sa puntong kayang bumawi ni Netski. Walang items talaga dito at all yung isang Obsidia. And ano Yup, yan? oh. Ang tagal din talaga kasi mag-snowball ng Obsidia. Dagdag pa natin yung mismong ano niya, yung stocks Yung ng mga bone shards. niya. Oo. Diba? 25 stocks yung kailangan mong punuan. Hindi rin siya, tingin ko hindi rin siya talaga shoot kasi may nakita nila, may Terizla na eh. Tapos fourth pick yung Hilda. Parang ang dami ng mga signos and then Freya first pick, di ba, from TLPH. Dive eh. Parang lugi talaga kahit anong sabihin natin eh. In the early stages, siguro pagdating ng late game, kakayanin. But can you do it against TLPH in the late game? Tingin ko, itong side ng Omega, handa naman sila dun sa draft. Ang bilis nilang mag-pick. Tingin ko prepared sila. Yung mga bands nila shoot naman eh. But in theory is not always practice. At yan ang rude awakening ngayon para sa Omega. Grabe, no? Ginising tayo dito. Binigyan ng statement ng Liquid ang Omega na hindi nyo basta-basta maaabot yung ginugusto nyong Omega timers. Kailangan nyo munang malagpasan yung stampede ng Cavalry sa early game. Dagdag din natin dito, no? Yung pagiging agresibo ni Sanji. Diba, parang willing siyang ibuhos lahat para lang hindi makakontest o hindi mismo makapwesto man lang yung mga miyembro ng Smart Omega. Speaking of pwesto, hindi lang yun eh. Kasi even yung pwestuhan ng Feather Nursing niya, sobrang sakto. Hindi makapasok ang Omega, lalo na itong si Netski. Kasi alam niya any moment mapapagsakan siya ng Feather Airstrike. Ang tagal tinatambay ni Sanji yung Feather Airstrike niya, pre. Yung vicinity bilog. Diba? And doon nagkakaroon ng problema ang Smart Omega. Naalala ko yung may moment nga na doon sa pagitan ng gitna at saka doon sa may Rakursa, doon sa may gilid nila pag yun. Parang nga covered din yung bush doon sa may orange, di ba? Parang sinet ni Sanji yung checkpoint eh. Oh, dito lang kayo ah. Wala Parang na nilagyan ng mga cones para may pangharang, ganun eh. Naset yung distansya na pwede paglaruan dito ng TLPH and that's because of Sanji. And look at that, parang average BPM ni Daddy JP, 73. Playing the Hilda in a perfect game and with the Hilda. Grabe din, no? Makikita natin dito yung kanilang progression. itemizations. Diba? Parang ang bilis for Team Liquid makakuha ng mga kanilang core items. Pero 4 minutes 30, Genius 1. pinoint out mo rin yung Sky Piercer, eh, no? Parang hindi talaga gana. 6 minutes. Unfortunately. 6 Napabuntong minutes. hininga na lang siya dun. Hindi ko alam eh. Parang hindi kasi siya farming item para sa mga typical na marksman. Granger, ang tingin kong karapat-dapat na pwede kang mag-Sky Piercer as the marksman. Kadalasan kasi maghanap ka ng pampataas ng attack speed mo para mabilis ka mag-clear ng wave. Siguro konting movement speed para kung saan gusto mo umabot or mag-participate sa mga teamfights, pero kadalasan hindi nangyari yun eh. Kaya maganda yung corrosion into golden staff or corrosion into DHS kasi ang bilis mo mag-farm. Tapos pag nagkakaroon ka ng opening na pwede mo kunin yung mga jungle camps minsan, di ba? Nakakasingit-singit ka. Yun yung dahilan kung ba't yung mga item. But Sky Piercer tapos hindi ka nakakuha ng kill. Ayun, medyo masakit.